Breaking news, Houthi Prime Minister patay sa Israeli airstrike. Nung nakaraan video ay pinalabas natin ang ginawang airstrike ng Israel sa Sana'a, Yemen laban sa mga Houthi strongholds. Nangyari ang pag-atake bilang ganti matapos ang isang missile attack na may dalang cluster warhead na tumama malapit sa Tel Aviv. Subalit, mas naging matindi ang ganti ng Israel kung saan ang Houthi Prime Minister ay iniulat na napatay. Pero agad na nag-deny ang Yemen. Sabi nila, kasinungalingan lang ito at sibilyan lang ang itinutumba. Sino ba talaga ang napatay? Sino ang buhay? At totoo bang nalagasan ng galamay ang proxy ng Iran sa Yemen? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang Prime Minister ng Iran-backed Houthi rebel group sa Yemen ay iniulat na napatay sa airstrikes ng Israel nito lamang Huwebes sa capital city ng Yemen. Ayon sa Yemen's Al Jazeera Channel at sa Ardan Al-Ghad newspaper, napatay si Houthi Prime Minister Ahmed Al-Rawi sa isang Israeli attack sa isang apartment. Dagdag pa ng ulat, ilang kasama niya ang napatay din. Lumabas din sa reports na ito ay hiwalay na strike mula sa nangyari nung Huwebes na sinasabing tumarget sa 10 senior Houthi ministers kabilang ang defense minister habang sila ay nagtipon sa isang lugar malapit sa Sana'a para makinig sa planadong talumpati ng kanilang leader na si Abdul Malik al-Houthi. Pero hanggang ngayon, hindi pa malinaw ang buong resulta ng strike. Pero ayon sa political sources na binanggit ng Israel's Channel 13 News nitong Huwebes, positibo raw ang direksyon ng assessment at mukhang naging matagumpay ang atake. At ayon sa ulat ng Wala, lumalakas ang assessment na halos buong military at government elite ng mga Houthi ang napatay sa strike. Noong Huwebes, nagsagawa ang Israeli Air Force ng isang targeted strike na tila layunin ay burahin ang military at political leadership ng Iran-backed Houthis sa Yemen. Sabi ng Hebrew media outlets, ito raw ang pinakadramatic na strike ng Israel sa bansang iyon hanggang ngayon. Una itong naiulat ng Houthi-run Al-Masirah TV at kalaunan ay kinumpirma ng Defense Minister na si Israel Katz at ng Israel Defense Forces pero hindi nila sinabi kung sino ang target. Ayon sa ilang media reports sa Israel na tumukoy sa hindi pinangalan ng security officials, nalaman daw ng Israeli intelligence na 10 Houthi ministers kabilang ang Defense Minister at iba pang senior officials ay nagtitipon sa labas ng Sana'a para makinig sa planadong speech ni Abdul Malik al-Houthi. Doon na inilunsad ng Israeli Air Force ang strike na tumarget sa pulong. Ayon sa reports, nagbigay ang Israeli intelligence ng real-time details tungkol sa pagtitipon kaya naisagawa ang strike kahit may mabigat na air defenses sa lugar. Dagdag pa, habang nagsasalita si Abdul Malik al-Houthi, minomonitor daw ng Israel kung napansin niyang tinatarget ang mga senior officials pero wala raw siyang ipinakitang senyales na alam niya ang nangyayari. Ang Defense Minister na si Mohammad Nasser al-Atafi na nasa pwesto simula pa noong 2016 ay itinuturing na pinakamataas na opisyal sa military structure ng grupo. Ayon sa Channel 12, malapit daw ang relasyon niya sa Iran's Revolutionary Guards at sa Hezbollah at direkta siyang kasali sa mga operasyon laban sa Israel. Ayon sa mga residente ng Houthi-controlled capital na nakausap ng Reuters, tinamaan ng atake ang isang lugar malapit sa presidential complex at isang gusali sa southern Sana'a. Pero hindi pa rin malinaw kung sino sa mga Houthi leadership ang nandoon o kung present din ang Chief of Staff na si Muhammad Al-Gamari. Ayon sa opisina ni Katz, bago pinayagan ang operasyon, siya ay nakipag-coordinate kina IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayal Zamir, mga senior commanders at kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa isang pahayag na nagkumpirma ng atake pero walang detalye, inakusahan ng IDF ang mga Houthi na naging agresibo mula pa nang magsimula ang gera laban sa Hamas sa Gaza. Layunin daw ng mga Houthi
na atakihin ang Israel at mga kaalyado nito, guluhin ang regional order at pigilan ang kalayaan sa pandaigdigang kalakalan sa dagat. Pero dinideny ng mga Houthi ang mga claim ng Israeli media na tinarget ng Israeli airstrike ang pulong ng senior officials sa capital na Sanaa. Ayon sa kanila, ang reports na tinarget ang leader sa Sanaa sa ilalim ng Zionist aggression ngayong araw ay kasinungalingan. Ang totoong nangyayari ay pagtira sa mga civilian facilities at buong mamamayan ng Yemen dahil lang sa suporta nila para sa Gaza, na ngayon ay nakakaranas ng genocide at gutom sa harap ng buong mundo. Kasunod nito, sinabi ni Field Marshal Mahdi al-Mashat, President ng Supreme Political Council ng Yemen, sa isang pahayag, turu-turuan ng Yemen ang Israel ng leksyon na dapat nitong matutunan. Pumasok ang Israel sa hamon laban sa isang taong hindi niya kayang tapatan ang pakikibaka. Ayon sa ilang reports, parehong pinaniniwala ang napatay si Al-Atafi at si Chief of General Staff Major General Muhammad Abdul Karim Al-Gamari sa airstrikes ng Israeli Air Force laban sa Yemeni capital na Sanaa sa Houthi-controlled Western Yemen. Ilang beses nang sinubukan ng Israel na patayin sina Al-Atafi at Al-Gamari, pinakahuli noong 12 araw na digmaan laban sa Iran. Ang airstrike noong Huwebes ang pang-16 na beses na umatake ang Israel laban sa Iran-backed rebel group sa Yemen na nasa layong 1,800 kilometro. Ang mga Houthi, na ang slogan ay "Death to America, Death to Israel, Curse on the Jews", ay nagsimula ng mga pag-atake laban sa Israel at maritime traffic noong Nobyembre 2023. Isang buwan matapos ang Oktubre 7 Hamas attack sa Timog Israel. Huminto sila sa pag-atake nang magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas noong Enero ng kasalukuyang taon. Sa panahon na iyon, nakapagpalipad na sila ng higit sa 40 ballistic missiles at napakaraming attack drones at cruise missiles laban sa Israel, kabilang ang isa na pumatay sa isang civilian at nakasugat ng ilan sa Tel Aviv noong Hulyo. Ito ang nagtulak sa Israel na magsagawa ng unang strike nito sa Yemen. Mula ika-18 ng Marso ngayong taon, nang ipagpatuloy ng IDF ang kanilang offensive laban sa Hamas sa Gaza Strip, nakapagpalipad na ang mga Houthi sa Yemen ng 72 ballistic missiles at hindi bababa sa 20 drones laban sa Israel. Bilang sagot sa mga Houthi attacks, bumomba ang Israel at ang United States-led coalition sa mga lugar na hawak ng rebelde sa Yemen, kabilang ang Sanaa at ang strategic coastal city ng Hodeidah. Tinamaan ng Israeli strikes ang Sanaa Airport noong Mayo at hindi na ito nagamit. Noong Mayo, inanunsyo ng administration ni US President Donald Trump ang isang deal sa mga Houthi para itigil ang airstrikes kapalit ng pagtigil sa pag-atake sa mga barko. Pero ayon sa rebel group, hindi kasama sa kasunduan ang pagtigil ng pag-atake sa mga target na nakikita nilang kakampi ng Israel. Kaya hanggang ngayon, tanong pa rin kung gaano kalaki ang naging epekto ng mga airstrikes na ito sa leadership ng mga Houthi. Patay na nga ba talaga ang kanilang Prime Minister at Defense Minister? O isa lang itong laban ng propaganda sa gitna ng mas malaking gera? Isang bagay ang malinaw, hindi pa dito nagtatapos ang tensyon sa pagitan ng Israel, Yemen at ng kanilang mga kaalyado.